minamahal na mga kapasahero dito sa LRT. Samantalang nakasakay po tayo patungo sa ating mga pupuntahan. Nais ko lamang po magbahagi ng ilang mga pangungusap tungkol sa salita ng Diyos. Huwag kayong mag-alala sapagkat ang aming pong pagbabahagi ng pabalita ng Diyos ay libre. Wala pong mababawas sa inyo ni piso. Tunay po na ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay napakadami. Mangyari ang lahat po ng mga palatandaan na ibinigay ng ating Panginoon tungkol sa kanyang muling pagdating ay halos sunod-sunod na nangyayari na natutupad na ayon sa banal na kasulatan. Ang mga digmaan, alingawan ng digmaan, laban ng digmaan, salot, kerapan, lindol, ang pagdami ng kriminalidad sa ating lipunan ngayon, ang mabilis na pagbaba ng moralidad ng tao ngayon, ang patinding mga kalamidad na nangyayari at nagaganap, ang mga buhawi, lindol, matitinding pagbaha at mga pagkasunog ng kalikasan at ng mga bayan. Lalo tigit ang kamakailan lamang ang nangyari sa Los Angeles, California ay tunay na lahat ng mga nangyayari ngayon, maging ang mabilis na paglago ng karunungan ng tao at lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran at papatotoo ayon sa banal na kasulatan na napakalapit ng pagbabalik ng Panginoon at ang kawakasan ng sanlibutan ito. Mga minamahal na mga kapatid, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako na siya muling darating. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos at magsisi sa lahat ng mga kasalanan sapagkat hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak pagdating ng araw. Sapagkat nasusulat darating ang araw ng Panginoon na kung saan ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang. Kasabay ng malaking ulo at mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init at ang lupa at ang gawang narito sa lupa ay bawang masusunog. Kaya anong kabuluhan na makamtan natin ang mga bagay dito sa lupang ito kung hindi naman po tayo handa kapag dumating na ang nakakatakot kakilakilabot na kawakasan ng sanlibutan ito. Kaya sa huling kapanahonang ito, ang Panginoon may pahayag dahil sa malaking pag-ibig at pagmamalasakit niya sa sangkatauhan. Tinatawagan ng lahat ng tao na matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sinasabi sa Apokalipsis 14:7, ganito ang pahayag. Matakot kayo sa Diyos. Magbigay na ng kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na po ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba na sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagkamuhi sa kasamaan, kayabangan at masamang pamumuhay. At ang pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang mga utos. Gaya ng nabanggit ko, anong kabuluhan na makamtan nyo ang mga bagay na narito sa lupa? Hindi naman po tayo handa. Kaya mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapasahero, pag-ukulan na po ninyo ang paghahanda, maging prioridad na po natin ang paghahanda sa napakalapit na pagdating ng Panginoon at ang kawakasan ng sanlibutan ito. Hindi na po magtatagal ang lahat ng mga palatandaan nangyayari at nakatutupad na. Magsisi na sa lahat ng kasalanan, iwasan na ang mga bisyo at kalayuan. Mag-aralan na po natin ang banal na kasulatan sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral na sa pagkasasaliksik ng banal na kasulatan ay masusumpunan na natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang magbibigay sa atin ang kaalaman tungkol sa pagkakilala sa ating dakilang Diyos at pagkaalam hinggil sa daan ng kaligtasan sapagkat ang sabi ng Panginoon ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa makumiti sa pamagitan ko. Sabi ng ating Panginoon, ibigin niyo ang Diyos na buong puso niyo, buong kaluluwa, buong pag-isip niyo. Ibigin ninyo ang inyong kapwa tulad sa kanyang sarili, sa inyong sarili, sabi ng Panginoon. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi sa buong kautusan. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa aking harapan. Huwag kayong gagawa ng mga larawang inanyuan. Huwag niyong luluran. Huwag niyong paglilingkuran. Huwag niyong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi aariing walang salang bumanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin niyo ang araw ng Sabat upang ipangilit pakabanalin. 6 na araw na magtatrabaho kayo sa lahat ng inyong gawain, subalit ang ikapitong araw ay banal na araw sa Panginoon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon at nagpahinga siya pinakabanal. Binindisyonan ang araw ng pamamahinga, ang ikapitong araw. Walang iba kundi ang araw ng Sabat. Ito ay araw ng Sabado, hindi po linggo. Hindi kailanman ipinag-utos ng Diyos na ipangilit pakabanilin ang araw ng linggo. Binago lamang po ng reliyon
ng tao ang kautusan ng Diyos na wala po siyang pahintulot. Kaya kung mahal po natin ang ating Panginoong Diyos, na siya ang ating tagapagligtas, sabi ng ating Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos, sabi ng Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kababayan, mahalaga na po natin ang pag-alam ng kaligtasan, pag-aaral ng banal na kasulatan sa huling kapanahunan na ito na ating kinabubuhayan. Hindi na po magtatagal. Nangyayari na natutupad na ang panahon na ating kinabubuhayan. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Upon the eastern sky.